ang charter change na gustong palawigin ang termino ng mga nakaupo ngayon, yan ang isang major issue ngayon. At umaasa ang administrasyong PBBM na maipapasa. So sa Kamara, naipasa na. Sa ano na lang, nasa kamay na ng Senado ang pagpasa yung mga proposed changes sa Constitution. Inamin niya may 9 na senador na nakikita niya hindi boboto, hindi papayag sa charter change. So, ang 5, lantaran na sa publiko sinasabi. Yung 4, hindi pa niya pinangalanan. Kalang mayroon na akong idea kung sino yung 4 na hindi pa niya pinangalanan. Pag-usapan natin ngayon ang 9 na senador na may sariling paninindigan, hindi sila natatakot o nabibili ng suhol ang kanilang prinsipyo at handa nilang hadlangan ang isang gawain ng administrasyong PBBM na nakikita nila na hindi magbubunga ng kabutihan sa taong bayan. Okay. Ang charter change na gustong palawigin ang termino ng mga nakaupo ngayon, yan ang isang major issue ngayon. At umaasa ang administrasyong PBBM na maipapasa. So sa Kamara, naipasa na. Sa ano na lang, nasa kamay na ng Senado ang pagpasa yung mga proposed changes sa Constitution. Sa ngayon, inuuna pa lang ang economic amendments, but later on, isusunod nila political. Gusto nila parliamentary form of government na ang ating gobyerno para Prime Minister na lang mangulo. At si Speaker Martin Romualdez ang magiging unang Prime Minister. So, ito, sa panayam ng DWPM Radio kay Senator Zubiri, inamin niya may 9 na senador na nakikita niya hindi boboto, hindi papayag sa charter change. So, ang 5, lantaran na sa publiko sinasabi. Yung 4, hindi pa niya pinangalanan. Kalang mayroon na akong idea kung sino yung 4 na hindi pa niya pinangalanan. Okay, yung 5 na lantaran, open, sinasabi nila, ayaw nila ng charter change. Senator Cynthia Villar, 1. Senator Amy Marcos, Senator Francis Escudero, Senator Pimentel, and Senator Hontiveros. Lantaran, public pronouncement, sinasabi nila, according to Senator Zubiri, na ayaw nitong 5. Para ma-approve yung charter change, kailangan ng 18 senators na boboto ng yes. So, 5 na ang lantarang umaayaw. Kailangan na lang nila ng 2 pa kung may 7 na nagsabing no, patay na yung ambisyon ng administrasyong ito na mapalawig ang kanilang termino. So, 5 na. So, si Senator Zubiri lumalabas sa interview na it's a big challenge, sabi niya, but I'm not losing hope. Sabi niya, kailangan ano na lang yun, Consuelo di Bobo na lang yung I'm not losing hope. Kasi 5 na ang ayaw eh. So sino pa yung 4 na hindi niya pinangalanan na sa internal caucus na deliberation nila, yung 4 na yon ayaw din.
Maliban sa 5 na binanggit ko na, Villar, Marcos Aimee, Francis Escudero, Pimentel, and Hontiveros, 5. So, tingin ko, yung 4, nandyan na yan sa mga kapartido ni PRRD. Kasi, yung partido ni PRRD, sila yung kumukontra sa charter change, yung maisog rallies na sinasagaw nila, si PRRD ang nangunguna. Kaya tingin ko itong mga kaalyadong senador ni PRRD, most likely they will vote no. Sino yung 4 ang kapartido niya? Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, and Senator Tolentino. I believe dito sa 4 na ito, merong mag-vote ng no. Kung hindi man sila lahat, meron pang-5 na nakikita ko na magsabi ring mag-vote ng no. Sino? Si Senator Joel Villanueva. Malala ko nung kalalabas lang yung survey ng Polls Asia na nagsasabi na 88% ng mga respondents nagsasabi they do not want charter change now and in the future. So anong sabi ni Senator Joel Villanueva? Sabi niya, yung charter change, yung People's Initiative is fake. Ayaw ng tao. Ano pa yung pagka may term siya na English unauthentic. Yeah. Hindi totoo na People's Initiative kasi naka-generate na sila ng millions of votes na May submit na sa COMELEC kung hindi sana na booking yung deception, yung pinapapirmang mga tao na may promise na ayuda na booking yun. Ano na, uusad na sana yung plebisito ba yun? Ano? Kaya lang, na-booking sila So, sabi ni Senator Villanueva, most likely, I will consider yung 88% na mga Pilipino ayaw, most likely I will vote no. So, sigurado, wala na, hindi talaga papasa ang charter change ngayon sa Senado with these developments. Kaya si Senator Zubiri, katingin ko sa kanya, gusto. Kasi pressure siya ng Malacanang. Gusto. Kasi nung una, lumutang yung balita, napapalitan siya. Kasi hindi niya kayang maipasa yung charter change sa Senado. Kaya lang, marunong naman tong si Zubiri, nagpapirma kaagad ng manifesto, 14 senators ang nagsabi na they support the leadership of Senate President Zubiri. Kaya walang nangyari yung move ng Malacanang na tanggalin siya. Dahil it needs 13 senators na magsabi na patalsikin si Zubiri, may 14 na gusto sa kanya, hindi nila matanggal. Zubiri, gusto niyang ipasa yung charter change dahil parang nakapromise na siya kay PBBM. Kaya lang ngayon, problema siya na may siyam na senador na ayaw. So, goodbye. Goodbye yung ambisyon na may mag-prime minister yan na walang kaamor-amor sa taong bayan, na yung ratings niya sa mga surveys, yung presidential surveys, hindi siya makakuha ng 1%. Palaging 0% ang kanyang rating. Wala talaga siyang pag-asa manalo sa isang eleksyon. Anyway, sabi ni Senator Zubiri, sa 2025 daw, magiging election issue na yung charter change.
So, most likely, sabi niya, ang Marcos administration, ang ikakampanya, susuporta ng mga kandidato, yung 12 senators na yon, poros pro charter change. Kasi kung lahat na susuportahan ng PBBM admin sa 2025 election, manalo, pro charter change, so 12 senators na sila. Kailangan na lang nila ng 4 na senador galing sa mga ibang mananalo para uusad ang charter change. But imposible na mapanalo nila lahat yung maging 12-0. Mahirapan sila. Maswerte na sila kung makakuha sila ng 8 or 10. Malalakas din ang kandidato ni yung kampo ni PRRD. Kung makita nyo yung mga pumapasok sa Magic 12, tingin ko mga 6 lang doon ang siguradong kakampi ng administrasyong Marcos Jr. So, salamat sa mga matatapang na senador. Kayo po ang pag-asa ng bayan para hindi naman problema ang konstitusyon natin. Ang problema yung namumuno.